cellphone nyo, lagi mong push. Lalagyan ko ng steak sauce, ha. Sarap ng steak. Lao fried chicken. Para iba sa Oo, milk tea. hindi siya milk tea, pare. Warm to or cold? May cold. Dapat May malamig. yelo, may yelo. May yelo. At saka may mga laman, ha. Yes, oo. By now, siguro naman lahat nakapagbinondo na, no? Kasi ito naman yung unang papasok sa isip natin pag sinabing Chinatown, eh. Kaya nga ito yung exact word sa akin ni Chairman Lau. Sabi niya, pare, mag San Nicolas ka naman. Ito yung heritage district ng Chinatown. Ngayon, kaharap lang pala to ng Binondo Church. Tatawirin mo lang yung San Fernando Bridge. Guilty ako na hindi pa ako nakakatawid dito. At pagbaba mo, yun na yung San Nicolas. Ito yung distrito ni Chairman Lau. Itong area na to, marami pang restaurants pala dito, eh, no? Yes, itong along San Fernando pa lang, siguro mga 7-8 restaurant na. Totoo yun, marami siya sa akin pinakitang kakainan dito. Ano ba na yan? Wow. Food crawl worthy naman. Parang ang dapat hindi mo to i-miss tong chicken na to. Heritage houses, marami rin dito. Pati yung mga kainan, marami siyang kwento, maraming insights. Kaya ang sarap magpasama kay Chairman. Sausage na ginamit pa yung laman loob, ang pambalot. Hanggang ngayon yung pa rin ang ano nila. Yung pa rin Traditional. Yes, oo. Parang matagal na to Pinabalo. nandito. Tagal na. May isang, siguro may 100 years, may century na. Wow! Tagal na sobra. Hindi ko malalaman to, pare, kung hindi dahil sa'yo. Ang galing! Nasunog na to, pero tinayo na ulit. Beef at saka May tenga ng baboy. baboy, may tuwalya ng baka, sibuyas, may sili. Pare, Wow. sobrang sarap. Titikman ko na nga to. Oo. Okay. Diyan galing. Sobrang exciting tong San Nicolas. Bago sa akin o maaaring pati sa inyo bago rin. Marami tayong malalaman dito kay Chairman Lau. Pleasure kasi gusto ko mapakilala mga restaurant. Nasa within San Nicolas, na karamihan hindi alam. Kasi usually, nasa utak nila, pag Chinatown, Binondo site, pero hindi nila masyadong alam na Totoo. ang pinakamatagal na Chinatown, itong part ng San Nicolas, na marami ring kainan. Nagsimula sa patikim-tikim. Mahaba-habang kwentuhan at kainan to. Binisita ko kasi yung classmate ko nung college na si Chairman Lau. At area niya to, itong San Nicolas. Puntahan natin siya dito sa street niya, sa may Lavisares Street. Good morning, Chairman. Morning. Okay. Saan tayo? Saan ang una natin? Dito, sa Taiwan. Dito tayo pumarado eh. Okay. Good morning, steak. Tara. Steakhouse. Nagulat din ako, hindi ko akalaing steak ang una kong kakainin dito sa parte na to ng Chinatown. Isang Ito muna yung breakfast, tsaka yung sandwich. sandwich na natin. Tenderloin na lang muna, tenderloin. Mabigat ba masyado sa inyo? Hindi, pare. Walang mabigat sa akin. Malaki kasi order niya para hindi ka mabos agad. Isang ano muna, tenderloin na lang. Kami pa ni Mrs. Fight kami agad. Hati naman kami. Mukhang promising dito. Good morning. Imbis na mag-tapsilog, special naman eh. So, sa harap lang ng bahay kasi ni Chairman Lau, mayroong steakhouse na yung Taiwan. Solid yung portions. 650 tong order na to. Nagulat ako na, wow, ito yung unang papasok sa atin, una natin matitikman. Solid na solid. Tenderloin steak. Okay. Simulan na natin. Tender na. Sarap. Panalo. Pati yung timpla niya. Well seasoned na yung ano.
steak. Okay to, hindi ako magkakanin muna kasi marami pa tayong kakainin. Pero ang dami pala nito. Paghahatian natin. Solid din yung greens Tingnan nyo. Siyempre malapit sa source ng gulay. Kaya ang gaganda ng mga cauliflower, broccoli, and everything. So, isang magandang unang dahilan para pumunta ng San Nicolas. Yun, good na good yung morning namin ni Mrs. Dizon, aprobado. At ang isa pang nagustuhan namin yung tea dito. Brewed siya, hindi siya yung powdered. Panalo. One down. Unang lipat, isang tumbling lang mula doon sa una naming pinuntahan. So, literally, naglakad lang kami ng isang maliit na corner. Pagkaligo, nandito na kami agad. Enzai, no? Pare. Enzai. Pero nung nakalagay sa labas, Lanzhou. Lanzhou. So, sabi kasi ni chairman, dessert naman tayo dito. Di ba? Yes. Ano to, pre? Burnt tea. Tawag Burnt dito tea. Medyo Yes. iba. Yes. Kasi akala ko na sinabi mo para magmi-milk tea lang tayo. Pero iba yung setting, oh. Yes. Marami siyang laman. Maraming laman. Oo. Pero gusto ko dito may red bean. Yes. So Try dito mo. ka pumupunta for desserts, okay din dito. Yes. Tsaka Yes. noodles and dim sum. Lalo na ngayong tag-init. Anong street nga to, pre? Labisares, corner ilang-ilang. Oh, Lavisares, corner ilang-ilang. So actually, maganda pala mag-walking dito, food crawl, Ako. So, ngayon ko lang nalaman, buti nagpapasama tayo kay chairman. Tapos meron pa daw may mga lalakarin pa tayo. So, magkaka-idea kayo kung paano nyo gagawin yung food crawl nyo in case pupunta kayo dito. Saan pala maganda mag-park pag pupunta dito? Halos may mapapark naman. Okay. Kausapin ng MPPD. Kalye-kalye lang eh. Common question yun eh. Parang, sir, saan ba magpa-park? So, kami, patay bahala na eh. Pupunta lang kami kung saan, sabi nga ni chairman, may magpa-park naman. So, yun na. Tikman na natin to. Sige nga. Okay, may bits ng yelo. Gusto ko dito, parang may grass jelly at saka yung paborito kong red bean. At yung mga QQ na mga malalambot na parang sago, chewy. O, tikman natin, chairman. Okay. Sarap, creamy milk tea. Sobra palang creamy na to, no? Yes. Apa. Para alam mo na alala ko dito, Taiwanese mga desserts, no? Ganun siya, ganun talaga Yes. siya, no? Oo. Sarap. Tama ka, pare. Perfect pagkatapos ng almusal na steak. Dessert naman muna. Ang imagas. Tsaka meron pa din tayong tsaa. Yes. Oo. Ano naman tsaa natin na yun? Green tea o red tea? Green tea. Okay, perfect. Pine-prep na tayo ni Chairman for the next na kakainin natin. Nagustuhan ko to, ang daming malalagkit, QQ things. At saka hindi masyado matamis. Creamy. Burnt tea. Tama. So yun na nga, milk tea pa rin pala yung in-order ni chairman pero good for sharing. Pati sa pwesto, sharing din kasi nandito rin yung Lanzhou Lamien. So, pwede ka rin kumain dito actually. Pero okay din daw magkape dito. Lahat ba ng dessert nila nandito nakalagay o ito lang burnt tea? Iba-ibang dessert. Iba masarap din naman. Oo. Pero ako mas madalas ito kinukuha ko. Para na iba. Good recommend. Tama. Para maiba. Kasi hindi naman yun nasa baso. Para kilala mo ako. Gusto ko yung naiiba eh. No? Okay dito. Yun naman, lakad na naman ulit. Dahil nga maliit lang yung San Nicolas. Ilang hakbang lang nandito ka na sa susunod na pupuntahan mo. Almusal tayo ulit. Pangalawang kanto. Naligo namin. Meron na ulit agad na kaming hinintuan ni Chairman. Dim sum place. Marami siopaw. So, titikim tayo. Yan. Oh. Diba? Solid. Mukhang asado to. Tignan natin. Yun naman niya, ano eh.
Buo-buo eh. Tingnan mo yung pork ko. Yung sauce nandyan na. Hindi mo siya lalagyan ng sauce. Pwede. Alam mo, iba rin yung timpla niya. At saka, nai-enjoy ko kasi less busy dito. Para ako nasa ibang lugar. Bagong Chinatown para sa akin. Kahit ito yung oldest. So, bago ko lang na-discover tong area na to, sobrang okay pala. Lalo na kasama ko si chairman kasi ang sarap mag-ikot. Ang dami niyang backstory sa mga lumang buildings. Sisilipin natin yung iba pang dim sum nila dito sa loob. Pasok tayo. Chinese dim sum house. Okay, pwede. Actually, parang breakfast item pa rin to eh, no? Tikman natin to. Mataba yung rice roll dito. Okay. Tignan tayo yung na, ano na soak na dun sa sauce. Alam mo na, amoy ko mula dito yung ano, yung leeks. Mainit pa. Tikman natin. Sana hindi ako mapasok. Kala. Masarap, light lang siya. Simple lang siya, kung isipin mo. Pero, ang sarap na kainin dahil ayan yung rice roll na yan. Yung kaka-steam lang na at yung panggiling nila nakita niyo parang traditional na marmol na yun. Yung pala yung gilingan. So, modern yung gamit pero traditional Chinese way pa rin ng paggawa. Yun. Isa pa. Very fresh kasi nasama ko yung pechay. Tikman mo. Lettuce ba? Basta yung gulay na ano, kasama. Lettuce. Okay, lettuce nga. Okay. Okay. Sa akin, magandang breakfast item talaga to. Egg and vegetables. Iba rin yung chili garlic sauce nila. Experience natin. Parang nababasa ko naman yung iniisip nyo ngayon. Siguradong mas masarap yan. Okay. Sarap. Mas masarap. Oo nga, malayong mas masarap to, milya-milya. Sobrang okay. Yung pala yun. Sarap. Iba yung lasa ng chili garlic, sarap din. Tsaka maanghang na maanghang. Solid. Tawa ako. Chinese dim sum house, okay din pala dito. Alam nyo, hindi naman outrageous yung flavors, pati yung presyo, sakto lang din. Yan yung vermicelli roll na kinain ko. Tama lang. Yung mga dim sum nila, ang mura lang din eh. Pero ang nakita kong impressive dito ay handmade. Talagang may mga tinrain na sila mga tao na magbalot ng mga dim sum nila. Although hindi ko to natikman pero mukhang masarap na masarap. Babalikan ko na lang sila. Pati nga tong buchi, pati yung fried siopaw na ubusan na kami. Yun ata yung mga fast moving items nila. Hanggang sa mga congee, yung mga tofu, yung mga peanut soup, meron sila. Pero ang titikman ko ngayon dahil almusal ay yung soy milk.
Ganda ng kwento ni Chairman Lau. Sabi niya, very familiar tong setup na to sa China kasi ganito daw din kaliliit yung mga lugar. Tapos talagang table sharing lang, papasok daw yung mga tao. Yung alam mo yun, walang pansinan, kain, in and out lang, parang gano'n. Gantong-ganto daw yung feel. So, ang authentic. Nagulat ako, sabi ko, breakfast item pala yung soy milk. Order tayo. Tapos, ito na, dumating. Yung galing. So, urig din yung paghigop natin, yung tipong ganito, di ba, Chairman? Wala muna sugar, tikman muna natin soy. Wow. Sarap, very light. Actually, ayoko nang lagyan ng sugar. Natutuwa na ako sa lasa niya. Parang super clean taho yung lasa niya. Tapos hindi naman na too warm, so perfect lang. Okay. Imbis na magtaho ka, although meron din silang taho doon. Masarap din pala siya ng iniinom na form, na warm. Bagay doon sa mga dim sum. Nakita ko, naubusan lang tayo ng fried siopaw. Mabilis maubos. Pero tong vermicelli nga ba to? O yung roll na to. Okay din. Lahat actually okay pang breakfast. So, all day. Dim sum naman. Alam naman natin na yan. Pero huwag mong kakalimutan lagyan ng chili sauce. Sobrang sarap. Gaboom. Patuloy pa rin ang paglakad dahil Heritage District nga ang San Nicolas. Sabi ni Chairman, pag Sunday daw, ang dami daw dito mga walking tours. Kasi yung mga bahay na luma dito, ang daming kwento. Pag pumunta ka dito, puro high-rise na kasi. Oo nga, puro high-rise na eh. Nawawala na yung mga lumang bahay, galon. Kaya gagawin para intramuros yung sahig. Sa maliit na kalye na to, meron kaming pupuntahan ni Chairman at may magandang kwento ang isang lugar na to. Itong last April 27, kaka-celebrate lang namin ng 328 years ng Longos. Ano ba to, pre? Dati daw kasi may isang well sa loob, may isang pipi at bingi na nag-iigip ng tubig hanggang nakuha na yung itim na cross. Tinatawag namin Longos. Nung nakuha na yun, nagkarinig siya at saka nakapagsalita. Wow. Okay, matapos magdasal sandali, nagpunta naman kami sa may Ilang-Ilang Street. Actually, kung napanood mo yung Can't Buy Me Love, Oh, parang ganito yes, yung kusina eksena. na yung ginamit. No way. Ilang restaurant. Dito Yes. sinut yun? Ito, lahat ng eksena ng restaurant na ito. Okay. Naka more than ilang Ano ba linggo. tong ilang-ilang? Matagal naman na sinasabi to eh. Tagal na to. Nasa third generation na ngayon. Oo. Yung may hawak ng ilang restaurant. Bali, yung mga pagkain niya, kung anong mga nakain mo mga sausage na ginamit pa yung laman loob, ang pambalot, hanggang ngayon yung pa rin ang nila. Yung pa rin Traditional. Yes, oo. Parang matagal na to Pinagbago. nandito. Tagal na. May isang, siguro may 100 years, may century na. Wow! Tagal na sobra. Hindi ko malalaman to pare kung hindi dahil sa'yo. Ang galing! Nasunog na to, pero tinayo na ulit. So pwede pa operation na siya ngayon? Nakakatikim ba tayo Operation, ngayon dyan? yung sunog dati pa, ngayon kunting renovate. Makatikim naman tayo ngayon. Tikman natin to. Ilang-Ilang Restaurant, madalas ko to marinig kay Chairman, so hindi ko papalampasin. Titikim tayo dito. Pare, tikman natin. Pag kumakain ka dito, chili sauce ka pa? Hindi na? Hindi na? Hindi na. Teka lang, ito yung papunta pa lang dito. Sinasabi na ni Chairman na traditional yung way nila nung pati pagbalot ng pagkain para daw mag-hold in place yung relleno, yung laman. Ang gamit pa yung panyo daw ng baboy. So yung parang laman loob. Siguro parang part ng intestine. So, ito wag nyo imimiss daw sa ilang-ilang. Rellenong hipon. Tikman natin, pre. Kakain ka ba nito? Okay. Si Chairman medyo nagda-diet kaya hindi daw natitikman lahat dahil gusto lang niya ako iikot. Yes. Araw-araw na rin dito. Uy! Hey! So, relleno talaga siya. Oh. Ano ba to kinakain? Ano mo nga ako, guide mo ako. Ketchup pa ba yan o diretso na? Yung unang mo, kahit na wala mo na ketchup para matikman mo. Para matikman natin, ano?
Okay. Parang din siyang embutido, in effect. Kasi ano siya eh, namalahamonado. Ito yung panyo. Nasa gilid. Yung panyo, oo. Okay, yung pala yun. Keso ba to nasa gitna? Keso ba? Hindi. Ah, para may gulay-gulay pa. Mm. Okay, lalagyan ko na ng ketchup. So, actually bagay ito sa kanin, itong ganitong klaseng ano. In this case, tingin ko, dahil sikat daw dito yung lomi, ito yung ulam natin sa lomi. Wow. Pare, mas nagustuhan ko yung lomi. Ang sarap. Traditional yung... Ang sarap ng lomi, no? Hindi siya loming Batangas. Loming Chinatown o Chinese lomi siya. Pero kaya ako gusto, ang lakas yung lasa ng ano pare, sesame oil. Masarap. At saka masahog, maraming balls. Sarap. Naiintindihan ko yung sinasabi kasi ni Chairman, marami nagpapakater sa ilang-ilang kasi hinahanap daw nila yung Chinese na cooking. Ito yung perfect example. Pag natikman nyo itong lomi dito, na montik namin hindi ordering kasi bordering busog na kami. Pero sabi ni ate, di ba, parang, di, kailangan nyo orderin. Kung lomi talaga ang sigat dito, pwede naman, meron ba small order? O sige, small lomi at saka yung rellenong hipon. O, sige. Parang okay yun. Kung sinabi ni ate, doon tayo. Okay. Order namin, hindi ako nagsisisi. Sobrang sarap nitong lomi na to. Si Chairman naman, itong chicken yung... Anong chicken yan, pre? Rice wine chicken. Ito talagang kailangan Kasi matikman sa yan. Chinese, pag nagluluto, meron kami rice wine. Oo. So, tikman natin ito. Ako, titikman ko to, pre. Yes. Ang naalala ko dito, walk with yan. Kilala mo pa ba yun, pare? Yes. Ang hilig Sa maglagay Canada. ng rice wine eh. Aha. Bago mausay yung mga vlogs, pang matanda yun, si Walk With Yan. Yun ang pinapanood ng generation namin. Bago nagkaroon ng mga food vlog at saka mga cable, mahihilig siya maglagay ng rice wine. Ano ba yung karakteristik nito? Sabi mo, may tamis. May tamis na crispy-crispy. Crispy. O yun, may butter eh. Iba lasa na sa ibang chicken. Ibang luto. Oo, may magic din pag niluto mo yung rice wine eh. Sarap, pare. Alam mo ba't gusto ko? Kasi para siyang ang hilig ko kasi sa sweet and sour pork. Aha. Para sa sweet and sour. Lahat ng sinabi mo, crispy, may tamis nandito. Aha. Pero ang sarap ng butter niya. Bagong pritong manok na... Bago na iba siya doon sa ibang mga nakain ng chicken. Oo eh. Medyo malapit sa concept ng Korean fried chicken. Di ba Yes. yung fried chicken yung bit sa dulo, lalagyan mo ng pampatamis. Aha. Pero ito, tama ka. Lahat dito lasang Chinese. Mhm. Sarap, pare. Yan yung isa nagpasarap niyan, hindi tostado yung garlic. May lasa yung... Di ba? May karakteristik talaga yung garlic na hindi naging brown. Eh. Gustong gusto ko yung lasa nun. Solid. Pero simpleng luto lang. Pero masarap. Ang hirap i-explain, maganda ma-experience nyo. Hindi ako nag-hype nito O tinataya ko yung kumbaga yung credibility ko. Tikman nyo to, tsaka ito. Sobrang gabon. Solid. May reason kung bakit may ilang-ilang hanggang ngayon. Ito yun. Ito na yung example, yung mga quality dishes nila. Ang sarap, pare. Salamat. Okay lang. Enjoy. Actually, marami pa. Marami pa, kain muna kami Kaboom talaga dito. Parang sarap. Solid! High five, Chairman! Sinaunang lugar pero bago sa akin. So tuloy ang ikot namin. Ang dami pa ring kwento. Bawat kalye merong history dito. Habaneros, lahat kalsada dito,
puro pinangalan dati ng mga Spanish. Okay. Itong habaneros dati kasi pagawaan ng sabon. Habanero. Opo. Oo nga, no? Kaya nung dati, tawag sa kanya sabonero nung umpisa. Oo. Pero hindi ko lang alam kung later on paano naging habaneros. Pero Okay. dahil gumagawa ng sabon. Yung next corner naman, after Elcano, Caballeros yun. Oo. Dati kasi nandyan yung mga kabayo. Ah, Kabayo, parang kaya galing hindi Caballeros. Chinese yung pangalan ng nung Oo, area. Spanish. Habanero, Caballero. Pati yung mga pati... Kasi 300 years tayo nasakop ng ng Yes. Castilla So, yun. Elcano, San Fernando, lahat nilakad lang namin. So, doon kami galing, doon. Pagdating namin ng San Fernando Street, kakain na naman kami. So, susubukan natin dito. Pare, iba tong in-order mo na to. Yes, gulay naman. Gulay, anong tawag dyan? Cauliflower lang. Cauliflower. Ibang-iba yung presentation, pero meron ding meat, ah. Yes. Sahog yung meat. Oh, maiba naman, maggulay Yes. tayo. Unlike sa Order iba. ka pa ng soup, pare? Yes, para matikman mo rin. Ano naman yung soup na yun? Yung shell, bamboo shell. Bamboo shell. Okay. Tapos may itlog tsaka silipin ko. toge. Oo nga, iba to, man. Pare iba. Hindi mo pa nakain. Hindi ko pa to Pustahan nakain. tayo. Oo. Salamat Lahat sa siya, tour mo, pare. Parang lutong bahay lang. Na malalaking restaurant, hindi mo makain. So dito Pero, meron. Sobrang sulit. Sobrang solid yung sarap. Ito ano naman to, pre? Pare, to? Mustasa rice. Yun nga. May sahog siya, baboy. Parang kiampong, Kiampong. Ang kyampong yan. Original ng mga kiampong ganon. Wow, may Original. mustasa na. Mustasa. Hindi Yes. pa ako nakadigim yan. May mani rin yan. Halo mo Ikaw na na. maglalagay o Yes, kaya may mani. Ikaw na maglagay. Pwede ka na Galing, pare. Yes. Ito, ano to? Ito yung kambing. Ito yung kambing. Ito yung sabi mo dapat kong matikman. Yung amoy niya, hindi pa ganun ka... Pero maamoy mo. Yung kanina Yun yung nga, amoy. pare, yun yung amoy. Yung amoy putok, pero sarap. For lack of a better term, amoy ano siya, amoy, sabi nga ni Chairman, amoy putok, amoy Amoy putok, body mga- odor. Di ba? So, kasi may nadaanan kaming shop kanina na ito yung amoy. Sobrang sabi ko, akala ko hindi naligo yung nagbabantay. Tapos sabi ni Chairman, pag alis, sabi niya, pare, actually Chinese food yun na ano mo yun, na amoy mo na yun, papatingin mo sa'yo mamaya. So, titikman natin to yung kambing, ano? Kambing. Okay. Try So, mo. simulan Sarap na siya. natin to, pare. Yes. Or gusto mong sabaw muna, para mainit. Ikaw, ano? Tara, sabaw tayo. Okay. Okay, Lagyan kita. Itlog, Itlog, tapos toge, toge. tsaka snail. Snail. Yan ang parati may Seafood. in-order dito. Yes. Yung sabaw na yan. Marami siyang klaseng sabaw. Kasi alam mo, pare kami, kung magsasabaw, parati kami yung spinach Aha. soup. Ito, ngayon ko lang, tama ka, ngayon ko lang ito matitik. Para maiba naman. Oh. Very fresh. Saka sarap wala siya. to sa mga ibang restaurants, ano? Yes, wala. Ano ba to? Regional Chinese food? Yes, siya. Isang province ng China, yung mga nasa Fukien, ang pagkain nito. Sabaw Ito muna. yung snail. Snail pala yan? Oo. Pahaba, Ay, snail, ano? sorry. Bamboo shell. Bamboo shell. Sorry. Bamboo shell. Pare, lasa siyang omelette eh. Uy, masarap din pala yung shell. Masarap yung laman nung... Parang halaan siya. Parang halaan. Na malaki. Aha. Ang sarap, ang light. Teka lang. Pansin ko mahilig din kayo. Same ng Korea, mahilig sa toge. Toge. No? Very Sa gulay. fresh. Oh. Aha. Ngayon nga lang ako nakatikim na to. Light para. Sarap. Tipong hindi ko nalalagyan ng pampaanghang or anything. Hindi na kailangan. Kasi masarap nga yung laman nung... Anong tawag dito, pare? Bamboo shell. Bamboo shell. Ano itsura niya? Pahaba? Pahaba na may takip din. Parang alam ko na yung sinasabi mo. Aha. Sa case na to, nakahimay na. Aha. Masarap. Try ko to.
Ito yung sabi ni chairman eh, maiba naman, mag-vegetables tayo. Meron din palang pork, pre. Yes. Ito, kinakain ba to? Hindi. Hindi. Hindi na. Yung sili na yan. O Yes. sige, tikman ko ah. Aha. Bango ah. Yes. Amoy parang naluto sa wok. Aha. Medyo may kunting spice ilang. Ikaw, pre. Kunti lang. Ikaw. Yes. Okay, kuha ko. Ako na mauna ah. Yes, Oh. sure. Teka lang, pork muna. Sobrang sarap pala ng lasa ng pare. On the salty side yung pork, pero astig yung lasa ng wok niya. Aha. Ang init. Ano pala yan, pare? Yes. Tuloy-tuloy yung init na. Tuloy-tuloy yung init. Aha. Pero ang sarap. Kasi ano siya, may parang smoke yung lasa niya. Mhm. Dahil baka nga na-roast ng maganda. May burn yung mga dulo nung ano eh, nung cauliflower. Aha. At saka oily siya. Hindi ko lang alam kung nagagaling sa pork, pero maumami siya. Sarap kainin. Alam mo, nagpapasarap yung nutty flavor ng peppers. Yun ang Yung nagpapasarap. lasa. Oo. May kunting anghang. Anghang konti lang, pero yung flavor ng sili, yung nagpapasarap. Aha. Parang nandun nagagaling yung roast. Yes. Sarap pare. Kakaiba nga. Puro kakaiba yung matitikman ko dito. Yes, ah. yes. Ano next natin? Try mo. Kambing. Kambing? Mhm. Sige pare. O game. Ito na yung kambing. Pare ano to? Balat to, no? Laman tsaka balat. Laman at balat. Aha. Sige nga. Parang ano siya eh. Parang may powder. Well, ang impression ko lang ah. Aha. Naaamoy ko na nga yung amoy na sinasabi mo pare. Aha. Pero sarap siya. Though mas malakas doon pumasok tayo sa shop kasi yung shop na pinasok namin, maliit lang, amoy na amoy. Aha. So ito na yon. Amoyin ka. Sabi mo, magugulat ako sa lasa kasi medyo amoy hindi naligong ano, tao, parang gano'n. Pero hindi, actually hindi masyado Ganun katapang. ganun katapang, hindi ko sasabihin mabaho. Kasi nung pumasok tayo doon sa isang shop, na-shock ako. Pero ito, para sa amoy pagkain pa. Aha. Cumin. Cumin na naamoy ka na matapang. Masarap. Okay. Pasado. Parang gustong-gusto ko to. Hindi ko sa cumin eh. Mhm. Malamang ito yung part ng China na may Mga Sichuan. Mga Sichuan, Yes. oo. Oo. may anghang din. Gustong-gusto ko yung lasa nito. Aha. Sarap siya. Sarap. Cumin. Daming spices kasi hinalo. Sobrang spicy. Aha. Yung mga herbal parang spices na hinalo. Para masarap yung lasa. Yung mga lamb dishes din ng China, ganito rin yung palasa eh. Aha. So, kung mahilig ka sa cumin na tao, sobrang, sa tingin ko ito yung ano yun, salted pepper spare ribs na version ng ano, Dito. ng kambing. Pero cumin naman yun nandun. Sarap. Pero kailangan mahilig ka sa kambing at saka cumin. Kumbaga, pare, hindi para sa lahat. Aha. Para sa akin. Yung iba yun. Sarap, pare. Na-appreciate ko to. Ibang take naman ng pagluto ng kambing. Pahinga naman tayo sa kaldereta. Para sa akin nga to dahil makumin. Gaboom to sa akin. Etong sunod na titikman namin, hindi ko lang sigurado ko ito nga yung mustard fried rice. Pero maraming klaseng kanin dito at saka mga lugaw. Pero ito na yung sinasabi ni Chairman na Kiampang. Pare, naglalagay ka pa ng mani dito, hindi na. Pwedeng pwedeng partner. Mani. Pwede, lalagyan ko ng Aha. konti sa akin. Usually kang pag may mani. Oo nga eh. Papunta pa lang dito, sabi mo dapat matikman ko na to eh. Tikman Aha. nga natin, pare. Actually, sobrang sarap lahat dito. Kasi nung papunta dito, in-expect ko maliit na lugar na parang sari-sari store.
Na-shock ako na ang ganda ng lugar. Tapos tinanong ko sa chairman, yung honest question na, pare kung hindi ka ba daga dito, na nakakailang ba pumasok? Sabi niya hindi, welcome lahat dito. Walang discrimination kumbaga. Pwede kang pumunta dito na wala kang kakilala, na obviously hindi ka taga dito, walang discrimination. Tapos, iba yung lasa dito para naka-elevate sa lahat ng kiyampong na natikman ko, pare. The best. The best to, actually, oo. Yung kanin niya may lasa. May lasa. Bawat butil. Hindi, tsaka nakahiwa ng pino lahat nung ayan, kung may mushroom siya, kung may gulay siya, meron siya mustasa. Malasang malasa. Sobrang sarap nitong kiyampong na to. As in. Pwede kong dalhin dito yung mga kaibigan ko, magmotor o... Kasi mas madali mag-park kung nakamotor. Mas mulog dito. Magandang alternative to, To well, nasa Binondo pa rin, tatawid ka lang Pwede ka maglakad Nabuksan lang. Sabi nga ni chairman, ang Chinatown, parang, ano sabi mo pare? Chinatown, Parang Disneyland. Lahat lalakarin mo lang. Area, no? Buong Chinatown. So, nag-open lang kami ni chairman daw ng bagong area para sa atin na meron pa rin San Nicolas. Meron siya na ibang-iba rin na... Iba yung meron dito At meron Ito kasi oldest Chinatown. Ito Kaya nga. kauna-unang Chinatown bago ang Binondo. Ang galing, pare. Salamat. Pero, kahit una siya, yung iba, bagong bukas pa lang. Bagong bukas pa lang. Hindi porke luma, luma na lahat ng establishments. So, nag-open up pa lang yung iba. Sa tingin ko, pa-boom pa lang din yung So, bago sa atin to. Sa mga mahilig kumain, explore natin dito. Marami pala dito. O, sige, next meal. So, ito parang imbis na taro balls, parang taro cake o taro triangles. Tingnan natin. Para rin siyang radish cake. Ayan, nakaprito. Pero ito, yan nga, mas maraming laman. May meat, Yan, Manamis-namis, Sarap. Nag-i-expect akong super savory. Pero malakas yung tamis nito. Actually, sinadya ata niya yung pangontra sa lahat ng in-order natin. Bagay. Sarap. Crispy pa. Oo nga. Crispy yung labas kasi parang may pangko no? Kasi yung taro, yung consistency na smooth, no? Tapos manamis-namis. Chinese made sa taro. Ganon. Parating may taro. Aha. Bagay siguro dito yan sa kambing. Oo nga. Taro kambing. Ibang-iba. Solid. Okay, chairman. Ano to? Dalawang kiyampong in-order namin Para matikman. Para daw matikman ko pareho. Anong kiyampong to, pare? Radish. Chaipo, kiampang. Ito, mustasa, kwachay, kiampang. Kwachay. Parang kiamchay ang dating. Kwachay. Yes, yung kiamchay galing sa kwachay. Ganun pala. Yes. Ngayon lang ako makakatikim nito. Ito, relative to sa alam kong lasa ng kiampang. Ito ngayon lang ako makakatikim kasi wala masyadong soy sauce to Yes. Puti. Pero yung style nila dito, pare, talagang nandito yung mga maliliit na mushroom. Yung laman. Yung nagpapalasa, nagiging earthy. O sige, radish. Tingnan natin. Mas light to. Teka lang, ito ata yung radish. May nakain akong radish na pickled. Para siyang Pickled bomba na type of- sumasabog pag kinagat mo. Boom! Lalabas yung flavor niya. So yun yung magic, kailangan makain mo yung radish na, pickled radish. Panalo yung mga rice dito, pare. Ang dami nangyayari. Ang daming sahog na hindi bombarded ng hindi dinaan sa dami. Pero finely chopped. Kaya malasa-malasa. Sobrang quality dito. Yung araw China kasi, mahirap.
Hindi katulad na usual na kumakain tayo, may ulam. Oo. Sana Paminsan lahat- kanin lang pwede na. Hinalo na. Ah, Kaya kahit na lugaw namin, yung congee, nakakain mo yung lugaw, nakamix na lahat. yun pala yun. Ano pala. Kaya pala yung mga ganito, parang meal in itself. Pare, ito na, Nandiyan na kakainin lahat mo na. ng malaman. Ah. Pero syempre ngayon, parang tasting tayo na, tsaka na yung nakagawian na natin ng kanin May ulam. ulam na. Oo. Oh, pero traditionally, pare, ito lang, yun Ito na lang. yun. Ito lang. Mm. Nung araw China, paano ng mama ko, hirap din kumain ng, hirap yung, hindi lahat ng tao nakakapagkain ng bigas. Na may Ganon? bigas. Kamote kinakain nila. Ah, baka kaya rin malakas sa, ano, Kaya mahilig sa kamote at saka taro. yun na pala yun. Yes. Parang galing. Siyempre, yung Tapos develop na rin yung taste for that. Yes, Oh. kasi yung mga nakakain ng mama ko, habang bata kami, yung lugaw namin, may halo rin kamote. Kaya, Kumbaga extender, gano'n? Yes. Hindi, yung lugaw, may halong kamote, yun ang sahog. Pinalaki Sahog sa lugaw. yan. Oo. Wow. Kaya nasanay kami kumain mga taro, mga kamote, Galing. kasama. Parang hindi ko alam yun. Oo. Galing, galing. So, okay. Mas may enjoy ko ngayon kumain ng mga ganitong klaseng pagkain na yun. May background story. Yes, yes. Malaking bagay nun eh. So, yung sarap nga talaga actually, yung lahat na nagsasabi na lahat sa'yo masarap. Actually, yung sarap, ano yan eh. Nag-i-evolve yan eh. May mga pagkain na hindi ko nagugustuhan dati dahil nagkaroon ng backstory. Nasasarapan na ako. O kaya, di ba, acquired taste naman yung iba. So, yun ang kwento nung tikiman natin. So, continuously, tikim ka lang ng tikim hanggang sa mas maintindihan mo na yung pagkain. Nakikitikim lang naman tayo, sandali lang tayo sa mundo na to. So, enjoyin natin lahat ng meron dito. Tama ba ako? Yes. O, di ba? At tikim na. Tikim lang. O, game. Sige, kakain na kami. Gaboom dito sa lugar na to. Yun ang Xinxiang Seafood Restaurant. Solid na solid. Medyo may presyo, oo. Pero kung ganun naman ang matitikman mo, ibang-iba yung mga ma-order mo, sulit na sulit. Paminsan-minsan lang naman. Okay, next restaurant. Tatawid ka lang, literal. Same street. Though hindi ko matitikman lahat, dadaanan lang natin ng lente to. Flavors naman ng Hong Kong, mga roasted things. Hong Kong Dong Lai Roasted. Ito mukhang dapat tong balikan. Sa susunod, papakita ko sa inyo. Next na agenda natin ay yung sinasabi daw na KFC ng China. Meron ng branch dito sa Pilipinas at ang unang branch nandito sa San Nicolas. Ipapakita sa atin ni Chairman. Ito yung Wallace Chicken and Rice and Burger. Ayan na nga. Medyo nabubusog na daw si Chairman. Pero pumasok pa rin kami talaga dito no? So sinilip ko yung mga rice meals, chicken. Sige na nga, experiencein na natin to. At sa part na to ng pag-iikot natin, sinamahan tayo ng kaibigan nating si John C., ang sikat na photographer na tiga San Nicolas. Okay, simulan na natin to, Chairman. Okay, nagtatlong isip ako bago bumili dito kasi busog na kami pero dahil bagong-bagong bukas na to, 1 week pa lang no, Chairman. Wallace o siguro yun yung tamang pronunciation, sikat daw to sa China. Sabi ni John C., kaibigan din ni Chairman, na 2009 pa ata ito nagsimula. Tapos marami ring branches. Ito yung una sa Pilipinas. Nandito sa San Nicolas. Siguro pa-boom pa lang to kasi medyo mura yung pagkain dito. Ang daming estudyante, tabi ng school. So, hindi ko napapalampasin, titikman ko na. Sikat sila sa fried chicken. So, hindi na ako magra-rice, titikman ko lang to. Iba. Meron siyang sariling batter. Kasi, in-expect ko nung una, sabi ko, baka parang Kentucky. Yung normal 7 spices na lasa. Peppery siya, actually.
Iba rin yung lasa ng fried chicken niya. Yung end note parang merong konting tamis pa. Hindi ko lang alam kung saan nagagaling yun. Kung binabad ba sa Chinese wine or hindi ko alam, nagmamarunong lang ako, pero iba yung lasa niya. Tapos, meron din pala siyang sarili ng gravy na mukhang peppery. Tikman natin. Bagay. Though medyo watery yung gravy, bagay na bagay naman. Juicy yung chicken. Plus, crunchy yung chicken dahil nga dun sa parang malapaan ko na breading. Okay siya. Ito yung regular chicken. Ngayon, umorder ako nung chicken wings kasama nung ano eh. Don't miss daw nung ano eh. Huwag mong imi-miss yung chicken burger. Medyo impressive to. Tignan mo. Tingnan natin ang ano, malupitan. Isang buong manok eh, sinalpak sa tinapay eh. So, yung tinapay nandyan para lang mahawakan mo siya. Pero apaw-apaw yung chicken at makapal siya. Parang dapat hindi mo to i-miss tong chicken na to. Napaka-solid hawakan. May crunch siya pag pinipisil mo pa. O game, ito na. Hahatulan ko na tong ano. Mukhang napaka-solid na chicken burger ang tawag. Pero chicken sandwich ko dahil hindi naman siya giniling na manok eh. As in buong manok siya. Puro balat yung nauna sa akin. Solid sa crunch. Pupuntahan ko yung laman. Teka lang ha. Tingnan nyo. At spicy siya. Maanghang. Ang anghang pala na to. Inom na ako ha. Parang yung zinger nung una. Zinger of old. Tingnan natin ha. Ito na. Okay. Ang taba ng manok na. Though manipis lang yung gulay. Tingin ko for its price, okay na okay siya. Pero hindi mind-blowing flavors para sa akin. Honest opinion ko. Pero yung portion niya pamatay. Bakit hindi mind-blowing yung flavor para sa akin? Hindi ka tulad ng Dokito chicken na may masarap na spread. Ito mainly nagre-rely sa sarap ng manok. Wala siyang masyadong ano, ayan oh. Kung meron man, napaka-light ng mayo. So chicken yung bida dito. Which is, yun naman ata yung essence nitong lugar na to, Wallace Chicken. So, kung manok-manok ang usapan, on point sila. Solid. So, yung meal na in-order ko, yung chicken burger, meron na kasamang wings na 2 piraso. Pero sabi naman ni John, medyo may kaliitan. So, tama na nga naman. For its price, wag ka na magreklamo, di ba? At meron siya. May experience mo siya ng hiwalay na manok at saka hiwalay na sandwich. Ito spicy daw to. Kaya in-order ko na sa regular chicken lang. Yung nice. Tikman ko yung spicy. Baka kapareho rin ang lasa nito. Hula ko lang yun. Iba. Tignan mo, walang pula-pula eh, oh. Actually, mas spicy yung nasa sandwich setting. At mas gusto ko yung lasa nung nasa sandwich. Okay, dito sa tatlo na to, gusto ko to. To. Mura dito. Sayang wala yung
Meron silang cranberry drink dito. Tapos yung parang... Yung isang order may fruit pa eh. O pomelo. May pomelo eh. Ubus eh. Pero, may Coke float. So, hindi ko na ito papalampasin. Pangontra ng anghang kasi merong ano eh. May milk eh. So, ito. Kailangan nyo umorder na ito. Pangontra ng anghang. Yung pala yung wallet. Na-experience ko na. Pwede. Pwedeng-pwede. Dahil sobrang kompleto nga dito sa San Nicolas, sa tabi lang din mismo ng Wales, meron pala ditong mixu. Paborito namin tong binibilhan ng milk tea at saka mga soft serve. Panalo. Okay, lumipat tayo. Dito tayo sa may hidden treasure. Total mahilig tayo doon. Dito sa Pedro Guevara Elementary School mismo. Dinala ko ni Chairman at ni Jancy para i-meet ang isang taong namamahala ng museum dito. Tama ang narinig nyo. Meron dito nakatagong museum. Yun ang ginto dito sa trip nyo sa San Nicolas. Nandito tayo ngayon sa area na to. Somewhere here. Tapos ito yung Binondo. Nandito tayo sa silo. Kasi sabi ni Chairman, parang, pag nagpunta ka daw Chinatown, parang Disneyland na area. Ito yung area na yan, ito yung area na to. Ito, napuksan ko pa lang ngayon pa lang. Galing. So, galing. Dito talaga yung trade na nangyayari dahil. Sir Wilben. Hello. Ito na nga, dumating si Sir Wilven Infante. Siya yung tagapangalaga ng San Fernando Museum. Malaki ang ibinuhos niyang oras para mabuo itong museum na to. Yung panahon ng 1760, yan ang largest structure ng Calangga. Ito ba? Kung nasan tayo ngayon yung structure? Nandito tayo ngayong banda. Nandito tayo. Okay. Tagal na itong building na to. Then may mga artifacts din po from Europe, katulad yung mga ginger beer bottles from Scotland. Ito beer bottle. Yun po, ito mga ginger beer bottles, mga American beer bottles. Nandun din. Ang galing ng beer bottle dati. Ang clay. Mga gin bottles. Hindi. Bote ba ito talaga? Ceramic. Ceramic. Parang plato. Galing. Medyo grabe nga ang heritage pala ng San Nicolas, ano? Dito nagsimula ang trade natin. Grabe ang kultura dito. Ang alam ko meron silang mga walking tours. Sabi nga ni Chairman, pag linggo marami daw nun. I-research nyo na lang, hindi ako makapagbigay ng link, pero bukod pala sa mga lumang kainan at bagong kainan, meron ding museum na mapupuntahan dito. At syempre yung mga lumang architecture ng mga lumang bahay na natitira pa. Okay, back to regular programming. Hanap na ulit ng pagkain. Napakarami daw talaga dito. Dito pa lang sa may San Fernando. Itong area na to, marami pang restaurants pala dito eh, no? Yes, itong along San Fernando pa lang, siguro mga 7-8 restaurant na. May 7-8 pa. Solid pala yung food. Baka mga bago rin ng mga luma o mix. Mix na. Ang daming kakainin dito. Hindi ko na siguro kaya pero pakita natin. So Chairman, ito ang nauna. Nauna to, Ano pangalan na itong restaurant to? Chowsan. Oh, yun nga lang walang English name. Anong year siya nandito? Before pandemic, nandito na yan. Okay. Oo. Silipin natin sa loob. Yes, okay. Oh, sige, tara. Okay. Okay. Parang may solid na seafood dito, Chairman. Parang solid na seafood dito. Lahat eh. Pag umorder kami dito, lahat puro okay naman, masarap. Okay. Oo. Lahat masarap. Parang family talaga dito. Yes. Maramihan Yung French speak niya, masarap.
Okay, yung mga ganitong resto daw, according kay chairman, hapon wala pang tao, pero paggabi na, padami ng padami yung tao. Akin Restaurant. Sunod-sunod talaga. Oh, marami rin. Kiampang din kilala. Kiampong at kikiam, oh, the usual, ano? Kiampang tsaka sabaw. Oh, so dito, sabi ni Chairman, Fukien naman ang luto. Fukien na pagkain dito, okay. Ano ba yung madalas orderin dito? Madalas kasi sa amin itong farmhouse, yung pork and so. Ah, fried pork, okay. Oo. Tsaka, Tapos ito mas scrambled egg with Ito may- chives, yan nga, okay. fried lettuce, Ay, garlic, sulay. Okay. homemade pork lettuce. Okay din yan. Noodles sir, madalas din sa amin. Noodles. Or pork rice po. Ayun, mamabibet na rin siya sa amin. Ah, okay, mukhang okay din mag-ano dito. Lemon tea. Pero pag gabi barbecue ito talaga. So inuman. Sa inuman没有，这个中午是卖做这个。 Yun na, pag pumasok tong Bossa Music na to, meron tayong titikman. Dito sa Four Seasons Noodle House, nadali tayo. Ito yung itsura sa loob. Medyo mahirap hindian kasi nakaluto na yung mga pagkain. Mamimiesta yung mata mo sa kakatingin na masasarap na pagkain. Sinabi na sa akin to ni Chairman na meron tayong madadaanan na luto na. Casual dining. Pasok na pasok sa panlasa ko. Although hindi ko lang alam kung papasok pa sa tiyan ko. Itong isa na to, clear soup. Parang kaya natin to. Oh, ito, akala ko hindi na kami kakain pero pagtawid natin, Chairman, nung street na to, ang dami pa palang kainan. Hindi ko lang mapalampas to kasi karinderya type na luto na. Parang tuturo mo na lang. Tapos dito sa mga choices, parang sobrang rare na meron ng itong oyster at saka yung black beans. Tsaka ito, itong spare ribs with, sabi nga ni Chairman, minsan ang gulay na nandito, ano yun? Winter melon. Winter melon sa Tagalog. Kondol. Kondol, yung ginagamit sa sa minamatamis natin, nilalagay natin pa minsan sa hopya, ganyan. Pero ito radish naman ngayon. So, baka paminsan winter melon. Pero spare ribs. Hindi na ako magkakanin. Ayoko lang palampasin to. Gusto ko naman tikman tong oyster na to. Man natin Dami ng oyster pare kasi wala to itlog, wala na to extender. Hindi mo na kaya kumain ano. ako taya. Sarap. Pag mahilig ka sa talaba, sobrang savory nito. Kasi meron siyang parang oyster sauce o soy na kasi ang sarap, ang fresh nga ng oyster. So, hihigupan ko na sabaw. Hindi na ako nagkanin Uy, okay din yung lasa ng sabaw. Parang may sea-booty flavor na hindi ganun ka-strong. Okay, ito para saan po ito? Herbal, rice wine. Rice wine for... For the soup. Ah! Pwede mo lagyan pa. Gano'ng karami? Paano magandang... 2 drops.
2 drops of this rice wine. I-enhance pa lalo. Is ito naman para Pwede mo sausawan ng pork. okay. Chili oil, pork and chili. Para rin sa pork. Pwede sa soup try mo. Kung may spicy, konti. Pero ito ata, hindi ko pa na-try. Wine to, 2 drops lang. 2 drops lang. Dito, gawin ko na. Thank you. Sige. 1, 2. Yan. Aba. Ano kaya yung epekto nun? Kung wala nagsabi, kakainin ko lang to ng regular. Sige. Ayun, manok pala. Actually, parang lalo lang na-enhance yung lasa nung sibot. Hindi ko alam kasi kung ano yung dala nitong ano. Teka lang. Napaka-clear kasi nung ano niya eh. Sarap eh. Actually, ang sarap niya higupin. Tama siya na wag na ako mag-rice. Iulam ko lang to oyster dito. Pero tatry ko na yung ano. Sasawsaw ko na. Yung sawsawan parang ano eh. Black vinegar na ano. Para ka rin nag ano, yung Shaolong Pao. Try ko ah. Sige, diretsuhin ko na to. Malambot yung ano. Ito muna dito sa may ano. Ang sarap pala isaw-saw. Ang galing contrast nung ano eh, nung suka. Sarap. Tapos sobrang lambot nito. Nakain ko yung cartilage na walang kakontra-kontra. Parang sago na lang. Ang sarap. So dahil sobrang light na to, hindi pa ako tap out. Kaya ko pa ipasok. Ito naman yung sa chili. Oil lang siya, oil. Naging nutty. Masarap pareho. Titikman ko itong ano. Kadalasan yung radish, hindi natin pinapansin eh. Pero ano ang sabi mo, Chairman, na Pinoy, usually hindi kumakain ng radish. totoo yun. Pero sa Filipino-Chinese community, Yes. basic lang. Saka lagi may kakontrast siya sa lasa. Okay, yun yung ano niya. Opo, kaya Kaya siya nandun, sinabay contrast. mo sa sabaw, actually yung lasa nun, iba yung sabaw, iba yung Nagiging iba rin yung kaya pala may edge din yung sabaw nito. No? Amoy yung radish eh. Totoo. Sa Pinoy, hindi na alam ko anong lulutuin. Kaya sa kanila, mabaho. Pero sa Chinese, yung isa, sabaw, yung iba, pinahalo sa scallop naman. Iba-ibang luto. Ang ganda ng explanation mo. Lalo ko tuloy magugustuhan itong kinakain ko. Kainin ko, pre, ah. Hindi ko na ito isasabaw sa suka. Hindi na. Almost naging neutral niya sa tagal niyang nakababad sa ano eh. Pero meron siyang yung bitter aftertaste. Na yun nga atin sinasabi mo pang contrast na. Actually, pag magkakasama na siya, kasama to may asin, meron neutral flavor, meron yung malasibot. Magkakasama sila. Okay. Package pala yun. Panalo ah. Hindi ko alam paano i-enjoy to dati. So, buti lang with yung tulong nila. Ito, ang dami palang seremonyas eh. Oh. Nalagyan mo pa ng vinegar o kaya oil. Uulaman mo nito. Ito, bihira to. Masarap to sa kanin. Ang sarap ng lasa ng gisa pero fresh yung oyster, malambot, hindi maalat. Sarap. Siyempre nag-shrink na. Pero yung lasa naman yung laban eh. Lasang sariwa siya. Maganda matikman mo. Tikman mo to. Sarap na to. Na-appreciate ko tong merienda time half natin, food crawl natin. So, malalaman natin kung kakain pa ako sa banda doon. Pero, kainin muna natin to, pare.
Thank you. Panalo to. Sa paglakad namin pabalik sa San Nicolas Street, syempre may nadaanan ulit kami. Sinilip namin kasi sabi ni chairman, legit daw yung lasa dito. Sabi ni boss, sila yung sa at least pang-una o pangalawa na pinakamasarap na may gumagawa ng lodiao. Tawag kasi Wow. dito lodiao. Yung lo sa Chinese, pag itansit mo para sa adobo. Inadobo yung mga laman loob. Oh. Ito mga kinakain natin. Ano to pare? Inuulam mo pinupulutan? Karamihan kasi dito, kaya siguro tingin ko walang lamesa dito. Oh. Usually, take out. pinipika-pika para pulutan. Oo. Okay. Sige, tikman natin. Okay. Kamayin ko na siguro to, pre. Wings. Sobrang malasa nga. Mas adobo nga siya kaysa mas asado eh. Iba yung lasa nito. Tikman mo mamaya. Try nyo po to. May Uy! beef The best yan. Nakain ko yan. bake. Parang May ano to tenga. naman Baboy to? siya kapi. Beef at saka May tenga baboy. ng baboy, Halo-halo. may tuwalya ng baka, sibuyas, may sili. Pare, Wow. sobrang sarap. Titikman ko na nga to. Oo. Ito halo na Iba yan. Sobrang may beef sarap. meat at saka meron ng parang tuwalya. Sasama ko na yung parang may pork. Tatlo to. Tikman natin. Ang sarap nito, may timpla to eh. Mhm. Meron siyang pulang sibuyas. May wansui. Yung wansui. Actually, ano man yung tokwa at baboy. Mhm. Pati yung amoy, malapit doon eh. Pero ito beef eh. Mhm. Oo, may vinegar to. Masarap to. Mahilig kasi ako dito eh. Tuwalya. Ayan, solid to eh. Mapaparaming beer ka na to, pre. Sa beda, boys. Hindi, actually, masarap din sa lugaw to eh, no? Aha. Pwede ulam. Hindi lang Ito pulutan. medyo iba yung itsura eh. Parang hindi basa itong isa na to eh. Hindi po basta yan. Meron konti spicy. Spicy, ano siya, Doc? Duck. Doc, titikman ko tong Doc. Siya yung pinakaiba yung Yes. itsura. Kumuha tayo na may mga powder pa na to. Alam ko na cumin to. Cumin to, masarap to. Para siyang jerky. Intense to, masarap to. As in, sobrang lasa ng meat na to. Jerky siya talaga. Ito masarap na pamulutan, lalo na sa beer. Ito yung medyo chewy. Chewy dahil nga jerky na siya, pero ang sarap ng lasa ng cumin nito. Again, mahilig ako sa cumin. Tsaka ito, spicy itong isa na to. Sarap, iba talaga yung lasa rin ng duck. Chicken feet. Ito, mag-garlic to, tingnan mo ano. Mag-garlic, oh. At saka, ano siya yung parang nasa tradition ng cold cuts sa malamig-lamig siya. Ito bordering parang pickled. Pero ang nangingibabaw na lasa yung hilaw na garlic. Napakasarap nun. Hilaw na garlic, soy, sili, at saka suka. So talagang parang malapikles yung ano niya. Pulutan food item to. Magkakaiba siya pare ah. Yes. Lahat okay. Actually Sabi sa tama bayan, siya. Hindi mayabang yung sinabi niya na baka number 1 sila o number 2. Masarap nga dito. Ilalagay ko yung number dito sa description area at saka dito ko ilalagay yung number. Yan. Ching! Okay.
Order kayo dito, masarap. Anong province nga sa China? 泉州， Zhuizhou? 泉州红爱 Sa luto ng daddy mo.，yes， Hindi ko masabi yung pronunciation pero galing nga sa province na. Ito, pakita. Ah, okay. Diyan galing. Okay. Purito. Magkakaiba yung lasa nito ah. Ito yung parang may sabaw-sabaw na toyo suka. Parang adobo-ish, asado-ish. Ito parang pickled. Ito yung gustong-gusto ko, parang jerky. Batok daw to, batok. Sarap yan. Makikita mo pa yung cumin na powder. Pwede sa lugaw, pwede sa noodles. Or kung anong gusto mo, pamulutan. Pwede. Solid. Sobrang kompleto nitong episode na to. Bigyan natin ng isang malupit na ending. Asa nung kalye to? Santo Cristo. Santo Cristo, corner, Lapisares. Eto na, para sa mahilig sa simple at masarap. Buti umabot kami. Ito yung Grimika Best Chow Food Center. Parang sobrang tagal na ito dito. Ang ilang taon na to? Oo nga po. All in all, nasa 65 years na. Mula 65 years papa mo dito, wow. hanggang panahon mo. 65 years. Grabe. Okay, 77 years. Malaga nun, Ang galing. Tapos yung menu po, dati pa, ganyan na, o may nabago na rin. Gano'n pa rin. Kampo, talagang galing. Isang order, isang peraso. Isang peraso. Sa isang ano na lang, baka. All areas covered. Pero tuwing Friday, dito tayo sa pwesto pare. Mayroon niya. Mayroon. Hindi nilagay sa lahat na eh. Santasa. Sige, pwede. Kamto. So, para lahat kasama na. Itong kamto, pwedeng kamto noodles. Yung sa'yo, Pwede may noodles. sa'yo hindi ko in-order ng noodles. Busog Kamto na tayo lang. eh. Yes. Tapos ito naman, pare, Tokwa. Sikat dito yung tokwa. Adobong tokwa. adobong toko, pero sabi mo, kailangan tikman ko na rin yung Pata. pata. Teka muna, pare, background. Ang ganda, actually, pare, kung akong tatanungin mo, ganitong mga tipong lugar yung gusto kong kainan. Yes. Yung may appeal sa akin, itong ganitong mukhang lumang-luma na yung, tingnan mo yung mga dingding, parang maraming kwento na maraming sumandal. Yes. Ano yung kwento dito sa lugar na to, pare? Tagal na, dating may mga iba-ibang kasosyo nagtayo sa sa estero. Estero. Yung estero may isa kilala, taga dito sa amin, si Akaw. Ibig sabihin ng Akaw, ulo ng pato kasi puro balbas din siya. Oh. Kilalang kilala siya sa yung Akma Miswa. Ibig sabihin ng Akma Miswa, yung Miswa, yung laman niya, yung sahog niya, pato. Pato mismo, nakatikim na ako niyan Kasi dati. kilalang Oh. pato, kahit na Taiwan or China. Okay. Ang Chinese mas gusto kumain ng pato kaysa manok. Ah, ganun pala. Kaya mabenta ang pato sa Chinese. Tapos sabi ni Uncle, tatay pa daw niya yung nagsimula na. Tatay pa niya. Pare, dito talaga yung pwesto nila. Yes. Malapit sa inyo. Yes, si Uncle may 70 years old na. Oo. Tapos panang papa na yan. Kaya imagine mo kung gaano katagal na yung panahon. Teka. Bago tayo makalimutan, itong lugar na to, sinusumpaan ni Chairman na every Friday, yung munggo dito. Diba? The best. The best. Sa dami ko nakain ng munggo, iba dito.
Kada meron ng close na kaibigan, pag bibigyan ko, sobrang appreciate. Sobrang appreciate. Ang sarap. Eh, hindi Friday ngayon, pero saka ako nababalikan. At least nadaanan natin lahat. Parang, sa tingin ko, wala na ako na-miss sa area mo eh. Yes. Parang, nasolidan ko. Ito, hindi ko rin to mahihindian, pare. Camp to. Hindi ako hindi dito. Sarap yan, pare. Oo. Sabaw pa lang, tignan mo iba. Sige Yung nga. resto, iba-ibang lasa. Tignan mo yung sabaw na Oo ibang nga, lasa. iba-ibang luto ng bawat resto eh. Tingnan ko na, pre. Yes. Ikaw, gusto mo ba tumigim? Sasabog na rin. Oo. ako na lang. Masarap nga. Sabaw pa lang yan, ha? Masarap, beefy, tapos merong ding parang end note na parang laman loob-ish yung lasa. Yes. Parang gano'n naman ang kamto eh. Titikman ko na yung may karne May texture din siya na parang may kala mo taba. Pero ito yan yun. Yes. Tingnan mo. Yung mga tendon, litid. Ang sarap. Medyo may konting asim. Ang sarap nga ng sabaw nito, pare, bagay sa kanin actually. Kung sa noodles nga, Ako. Pwede siya may noodles, pwedeng wala. solid to. Alam ko, sayang, busog na ako. Gusto ko siyang kainin with kanin. I-imagine ko talaga. May kyampong dito. Hindi ko na kaya, pre. Adobo. Parang solid to, ah. Ito na naman eh. Dapat kinakanin to eh. Experiencing ko na. Pansin ko, kahit si paring Chonlok, nung sinamahan niya ako, tokwa rin yung kinakain daw niya. Yes. As in tokwa lang, tas kanin. Adobong tokwa rin. Tikman ko, ah. Sabaw muna. Sarap. Medyo woody rin yung lasa ng pagka-adobo nito. As Kumbaga, sa tingin ko yun nga, may sibot. Asado yung dating niya. Manamis-namis eh. Yes. Sarap. Okay, may kaalatan lang to. Bagay to sa kanin. Kasi hindi naman to pampapak talaga. Yes. Saka inabsorb na nung tokwa yung yung sauce. Pero ang sarap kasi prito yung tokwa eh. Kasi yung loob lang yung malambot. Masarap din yung burnt yung labas sa tokwa, di ba? Tapos yung pata, ang sarap din. Kanin. Sarap. Imagine ko na yung ano. Kinikwento kasi ni Chairman yung munggo dito. May tinapa. Yes. Sabi mo, lasa mo na hindi lang asin yung ginamit, parang patis pa yung pinampaalat, kaya lalo maumami. At kumpletos recados daw. Teka, masyadong nakakagutom yung description. Fast forward muna tayo sa future. Napadalhan tayo ni Chairman Lau. At Friday ngayon. Fast forward tayo. Naging Friday bigla. Hindi, pinadala na ako ni Chairman. So, pwede kayong magpadala. Papagrab nyo na lang. Ilang pakete rin yung pinadala niya. Malaman nga. At nung sinasalin ko, parang may nakita nga akong isda at saka pork. Di ko lang alam kung tinapa yun. Tikman na natin. Ito mukhang isda to nakuha ko. At saka may dahon. Dahon kaya to na ampalaya. Kung ano man, yung klase ng munggo niya, yung parang niligis ba? Hindi ko lang alam kung tama yung term na yun. Yung medyo durog, hindi siya buo-buo. Tsaka sakto lang yung lapot niya. Hindi siya yung malabnaw na malabnaw. At hindi rin siya yung malapot na malapot. Sarap nga. Kasama sa sarap yung consistency, ah. Parang creamy pasok kasi
durog nga ng konti yung ano, at may halo nung konting buo. Gusto ko yung dalawa na yun. Ayoko ng buo lang, ayoko naman ng durog lang. So, tama tong texture na to. Okay siya. Hindi maalat. At saka marami nung kamatis. Ang dami rin nung pork eh. Pero yung chicharon na lumambot na. Sarap. May term dito eh. Hindi ko na maalala yung... Ang sarap nun ah. Masarap yung pork. Pero may term dun sa ano eh, yung munggo na masyadong maraming pork. Hindi ko maalala, baka ilagay nyo na lang dun sa ano. I-remind nyo dun, hindi ko maalala talaga. Pero parang mayaman yung dating na ano na munggo. Panalo nga ito every Friday. So order ka na lang nito at magprito ka ng isda mo. Solid o kaya doon ka kumain mismo. Pasok na pasok. Ha? Yun pala yun. O sige, mag-teleport na tayo pabalik sa may San Nicolas. So, mukhang solid tong karinderya na to, pare. Yes. Kilala mong na. Naubusan lang tayo ng maki. Yes. Di ba? Kilalang maki din dito. Masarap yung maki niya. Grabe. Grabe tong area mo. Napaka-solid. Matagal na. Puro original na. Saka iba-iba, pare. Kung ito yung budget mo, dito ka pumunta. Kung ito yung budget mo, doon ka pumunta. Maraming selection. Kompleto dito. Teka lang. Last na to, pre. Nabanggit mo magtsotsokolate tayo sa dulo. Yes. Tas, Tablia. okay, pare. Umabot tayo dito kasi para nabanggit mo yung tsokolate, di ba? Yes, oo. Tablia talaga Tablia. to. Tignan Ito, mo. tsinambahan na lang namin na umabot pa kami. Bago mag-alas 6. Naka-tsokolate pa kami. Parang malapot. O, tingnan mo. May itlog daw eh. Ah, may itlog to? May itlog. May itlog. Wow! Mas masarap. Para mali naman ang bango ng tsokolate, pare. Alam mo, ang masarap dito, light lang din siya. Aha. Nung kung hindi mo sinabing may itlog, di ka naman mamamalayan. Pero, oo nga, may lapot siya. Oh. Aha. Kasi hindi ganun kapait yung tabliya niya. Aha. Hindi rin siya matamis sa matamis. Ang sarap lang nito. Greeny siya, ayan oh. Greeny sa appearance, pero sa mouthfeel, hindi. Ang sarap lang ng pagka-tsokolate niya. Hindi siya over milky. Mas tabliya yung experience. Suabe. Yun yung term. Yes. Suabe. Mismo. Ito yung ending natin na kumbaga dessert. Ito na yung to top it all. Parang galing na itong food crawl na to. Sobrang salamat, Chairman Lau. He is the man. Sobra. Thank you. San Nicolas. Okay, pare. Thank you. Unleashed.